ganitong klaseng ulam, sauce pa lang, ulam na. Magsaing ka ng marami para hindi ka mabitin dahil sigurado mapaparami ang kain mo sa ulam na ito. Matagal ko nang gustong kumain ng ganitong klaseng ulam. Naghahanap talaga ako kung saan makakabili and sad to say, wala akong makita. At dahil masipag naman ako, nagsariling sikap na lang akong magluto. Crave ko, luto ko at syempre, kain ko. Grabe, napakasarap naman pala talaga nito. Literal na sauce pa lang, panalo na. At yung pagkakaluto ko sa karne, sobrang lambot. Akala ko dati, mahirap itong lutuin. Yun pala, mahirap talaga. Char. Pero seryoso, kayang-kaya mo rin itong lutuin. At sa sobrang sarap, hindi ko na talaga napigilang magkamay. Grabe, panalo talaga yung ganitong kain. Ang sarap kumain pag nakakamay. At tignan ninyo, sa sobrang lambot ng karne, kusa na siyang humihiwalay sa buto. Ingat nga lang tayo dahil napakainit pala talaga nito. Pero syempre, kain is life. Subo ng subo hanggang sa mabusog. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Bumili ako ng pata ng baboy at balat ng baka. Pakukuluan ko muna ito ng mga 5 minuto at itatapon yung pinagpakuluan. Hugasan na rin natin pagkatapos. After mahugasan, palalambutan natin ito sa pressure cooker para mabilis. Lagyan natin ito ng bawang, luya, sibuyas, paminta, asin at tubig. Baka nagtataka kayo, bakit pata ng baboy instead pata ng baka? Wala na kasi akong inabutan sa palengke. At mukhang maraming may gustong magluto ngayon ng sabaw dahil sa maulan na panahon, kaya mabilis na ubos. Balat na lang ng baka yung meron, kaya sasamahan ko na rin itong ating pata ng baboy. At habang pinapalambutan natin yung ating karne, maghiwa na rin tayo ng iba pang mga ingredients na kakailanganin natin dito sa ating pagluluto. Maghiwa lang tayo ng bawang, luya at sibuyas at yung complete ingredients ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video. Gagamit din tayo dito ng isang red bell pepper, tanggalin natin yung buto at hiwain. Bumili rin ako ng halagang 15 pesos ng onion leeks, hiwain lang natin ito ng ganito kalalaki. At kakailanganin din natin dito ng sibot, sa palengke ko pala ito nabili. And after 40 minutes, ayan, napakalambot na ng ating karne. Ay handa na natin lahat ng mga ingredients na ating kakailanganin. Umpisahan na rin nating magluto. Sa isang kawali, maglagay tayo ng mantika at buto ng atswete. Papakulayin natin ito. At once na nagkulay na, tanggalin na natin yung buto at magisa na rin tayo dito ng bawang, sibuyas at luya. Hintayin lang natin ito na mag-aroma at once na nag-aroma na, ilagay na natin yung ating pinalambutang mga karne kanina. At yung sabaw ng ating pinagpalambutan kanina, ilalagay din natin dito lahat. After nating mailagay yung sabaw, isunod na nating ilagay yung iba pang mga sangkap. Black beans, pork and beans, pepper, salt, tomato paste, pork cubes, peanut butter, star anise, bell pepper, onion leeks, sibot at konting seasoning. Ang daming mga ingredients na nilalagay ano, kaya pala bihira kang makakita na nagtitinda nito kasi ang daming mga kakailanganin sa pagluluto. Kalang siyang komplikadong lutuin dahil sa dami ng sangkap, pero sa totoo lang, madali lang talaga siyang lutuin. After natin mailagay lahat ng mga sangkap, haluin lang natin ito at hayaang kumulo hanggang sa lumapot yung sabaw. Hindi na rin natin ito kailangan pang lagyan ng takip. Tikman nyo na lang din pala kung okay na sa inyo yung lasa. Kung kulang pa sa alat, magdagdag na lang kayo ng konting asin. Mga 7 to 8 minutes ko pala itong pinakuluan at okay na sa akin yung ganitong lapot ng sauce. At ganun lang kadali, luto na ang ating napakasarap na balbakwa. Sauce pa lang, ulam na. Ihanda mo na isang kalderong kanin at sigurado tataob yan. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.